Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kahit na kami ay lumayo sa Diyos at nabuhay sa kasalanan, nahabag ka sa amin at inibig mo po kami. Pinahintulutan mo ng Panginoong Hesus ang magpasa ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. Sa pamamagitan ng kanyang malagang dugo na dumanak at ng kanyang kamatayan, nahugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman. At hindi na kami haharap pa sa kahatulan at sumpa. Iniligtas mo po kami na wala kaming anumang ginawa at binigyan mo kami ng malawalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Amang Diyos, pinasasalamatan, pinupuri at niluluwalhati ka namin dahil sa dakilang biyaya at kaluwalhatian na binigay mo sa amin. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng sama-samang pagtitipon sa harapan ng Panginoon upang purihin ang kanyang dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya, upang mag-aral ng kanyang salita at upang magkaroon ng fellowship ng sama-sama sa Panginoon. Naniniwala po kami na maging sa ngayon ay kasama namin ang Panginoon. Tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo kaming matibay ng mahabagin at makapangyarihang kamay ng Diyos. Mas hawakan mo pa po kami ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo at pangunahan mo kami upang makapamuhay kami ng karapat-dapat na buhay sa natitira naming mga buhay bilang mga anak ng Diyos na walang ikakahiya. Panginoon, pakiusap, samahan mo po ang lahat ng iglesia sa buong bansa at sa buong mundo at samahan mo po ang lahat ng mga kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo maging sa mahirap na sitwasyon. Samahan nawa sila ng kapangyarihan ng iyong salita at ng Espiritu Santo upang sa mga huling araw na ito ay matupad nila ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala mo sa kanila at ang mas dakilang gawain ng pagliligtas ng maraming kaluluwa ay maisakatuparan. Panginoon, na nagbibigay sa amin ng biyaya at mga salita na kailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, tulungan mo po kami na maunawaan at malaman ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin maging sa oras na ito. At taimtim kaming nananalangin para sa higit na kapayapaan, kaligtasan at kalayaan sa aming bansa. Upang sa mga huling araw na ito ay makapaglingkod nawa kami sa Panginoon, maipangaral ang Ebanghelyo at maisagawa ang pandaigdigang misyon na walang anumang kahirapan. Idinadalangin namin na samahan at ingatan kami ng Panginoon. Wala po kaming anumang magagawa sa pamamagitan ng aming sariling lakas at karunungan. Taimtim naming hinihiling na samahan kami mismo ng Panginoon, hawakan kami ng kanyang salita at kapangyarihan at ganap na isakatuparan ang banal na gawain na ninanais niya sa pamamagitan namin. Nagtitiwala kami sa gabay ng Espiritu Santo sa oras na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.
Nagkaroon ako ng maganda at mahalagang karanasan sa Pilipinas. Gaya ng alam nyo, napakalaking bansa ng Pilipinas na may populasyon na lampas 120 milyong mga tao. Marami ring mga isla na sabi nila ay nasa libo ang bilang. Sa kasalukuyan, ang ating church mission ay may 21 missionary na mula sa atin na aktibo doon. Kasama ang 69 na lokal na mga minister na masisipag na gumagawa. Bilang resulta, may eksaktong 100 church at 54 na mission branch. Narinig ko lang dati ang balita tungkol sa napaka-aktibong evangelism doon. Pero aktual ko itong nakita at naramdaman. Sa panahong iyon, ang 21 na mga missionary natin at ang 69 na mga local ministers ay nagtipon sa retreat center ng ilang araw para sa ministers retreat. Sa katapusan naman ng retreat, ang mga leaders ng dalawang rehiyon ay nagtipon din at may dumalo na halos 1,300 na mga tao. Nakakaantig at napuno ng biyaya ang panahong iyon. Maraming mga tao sa Pilipinas ang isinasagawa ang kanilang pananampalataya sa gitna ng iba't ibang pagdurusa at mga mahihirap na kondisyon. Ngunit, maging sa gitna ng mga pagdurusa at mga kahirapan, naliligtas sila at nabubuhay ng masipag sa kanilang buhay Kristiyano ng may sigasig, lalo na sa pangaral ng Ebanghelyo. Kumpara doon, ang buhay sa Korea ay napaka-komportable at malaya. Siyempre po, may payapa at malayang mga lugar sa Pilipinas. Ngunit gaya ng alam nyo, marami ring mga kahirapan. Ngunit ang mga ligtas na banal ay napagtatagumpayan ang mga paghihirap na ito at aktibong sumasali sa mga fellowship at evangelism at hindi sila nahahadlangan ng mga iyon. Nito lamang, nagkaroon ng maraming pinsala dahil sa bagyo at mga malalakas na ulan. Ang bubong ng retreat center ay nilipad at ang retaining wall sa likod ng retreat center ay gumuho. Ngunit, nakumpuni na po natin lahat ang mga iyon. May lugar na ang tawag ay Naga City na kailangan mong mag-eroplano para mapuntahan. Nagkaroon ito ng maraming pinsala dahil sa malalakas na ulan. Pero parang nakakabangon na rin ito. Ang ating iglesia sa Korea, lalo na po ang Seoul Central Church, ang mga brothers at sisters ay nananalangin at nagbigay ng donasyon para dito. At nagdaos pa nga tayo ng bazar para rito. Tama po? Naniniwala ako na malaki itong tulong, kaaliwan at kagalakan. Kaya nga, labis silang natuwa. Sa katapusan ng panahon, nakikibahagi tayo sa mga pandaigdigang misyon. At kahit na maraming mga paghihirap, ang Diyos ay kumikilos sa kanila na isasagawa ang kanyang dakilang gawain upang magligtas ng maraming mga kaluluwa sa mga huling araw. Gaya ng sinabi ng Panginoon, Marcos 13:29, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na.
Ang mga tanda na isa sa katuparan bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay natupad ng lahat sa ating panahon. Sa tingin ko, wala nang natitirang kailangan may sa katuparan pa. Mateo 24:34, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin ng Panginoon ay darating habang buhay pa ang mga tao sa lahing ito kung kailan isinakatuparan ang mga huling tanda. Isipin natin ito sa ganitong paraan. Parang darating ang Panginoon habang buhay pa tayo. Ang maligtas sa mga huling araw, ang makipag-fellowship kasama ang mga ligtas na banal at ang maghanda na salubungin ang magbabalik na Panginoon ay tunay na kamangha-manghang pagpapala at biyaya. Nagtataka ako kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon at naunawaan ko, marami pang mga kaawa-awang ligaw na kaluluwa ang hindi paligtas. Sinasabi sa Jeremias 8:20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Kapag tapos na ang panahon ng pag-aani at dumating na ang pag-ulan ng yelo, ang mga bunga sa bukid ay magiging walang pakinabang. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Sa tingin ko, ito ang mga pagtangis ng mga kaluluwa sa gitna ng mga hinog na butil sa bukid na nauhulog dahil walang umaani sa kanila. Tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Totoo, ang aanihin ay napakarami pa, ngunit napakakaunti ng mga manggagawa. Kaya nga naniniwala ako na ipinagpapaliban ng Panginoon ang kanyang pagdating upang magligtas pa ng maraming kaluluwa sa katapusan ng panahon. Sinasabi sa ikalawang Pedro chapter 3, verse 15, at inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kung dumating agad ang Panginoon, maraming mga taong hindi ligtas. Naniniwala ako na binibigyan niya tayo ng mas maraming oras upang ipangaral ang Ebanghelyo para mas maraming mga kaluluwa ang maligtas. Isa pang punto ay dapat na mabuhay ng maayos na buhay Kristiyano ang mga naligtas upang salubungin nila ang Panginoon nang walang anumang ikakahiya sa kanyang pagbabalik. Dahil maraming mga Kristiyano ang hindi nabubuhay sa tamang pananampalataya. Naniniwala ako na binibigyan niya ang mga Kristiyano ng mas maraming pagkakataon na mabuhay ng maayos bilang mga ipinanganak na muli na mga anak ng Diyos. Naniniwala ako na nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa atin na maipangaral ang Ebanghelyo upang mas maraming kaluluwa ang maligtas. At ang mga ligtas na ay makasunod sa salita ng Diyos ng maayos at makatayo na walang ikakahiya sa harapan ng magbabalik na Panginoon. Mas determinado ako na huwag sayangin ang mahalagang panahong ibinigay sa atin. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa mahihirap na sitwasyon. At ang bilang ng taong naliligtas ay nadaragdagan araw-araw. Ang malaman na maraming mga brothers at sisters ang pinananatili ang kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan, hinihimo ko kayo na taimtim na manalangin. Bilang mga unang naligtas, dapat tayong magsikap na mabuhay ng maayos na buhay Kristiyano ng mas tapat. Noong nakaraan, maiksi kong tinalakay ang tungkol sa panalangin ng Panginoon mula sa Mateo 6. Ngunit sa isang pahayag lamang umikot ang buong sermon. Alam niyo po ba kung anong pahayag iyon? Ama naming nasa langit. Hindi man ako marunong sa English, Our Father in Heaven. Ang katotohanan na siya ay nasa langit, ibig sabihin ang ating Diyos na lumikha ng kalawakan at lahat ng naroon ay mas mataas sa lahat ng nilikha. Ang tagapaglikha ay hindi nasa nilikha kundi nasa itaas nito. Ibig sabihin, ang Diyos ay nangingibabaw sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa.
Isipin nyo na ang Diyos na lumikha at namumuno sa kalawakan at nangingibabaw sa lahat ng mga nilikha ay naging ating Ama. Hindi ito gawa-gawang kwento, kundi isang tunay na pangyayari. May kamangha-manghang pribilehiyo tayo na tawagin ang Diyos na ating Ama. Higit pa rito, hindi lang siya Ama, aking Ama, kundi ating Ama. Kapag pinag-iisipan ko ito, naunawaan kong may kamangha-manghang espiritual at maluwalhating mga kahulugan ang nakapaloob sa mga salitang ito. Noon, halos lahat ng mga church, ito man ay Presbyterian o Methodist, sa ibang mga church na dinadaluhan natin noon bago tayo maligtas, binibigkas natin ang panalangin ng Panginoon tuwing Linggo at Miyerkules. Tama po? Gayunpaman, kapag sinabi nating panalangin ng Panginoon, ang totoong panalangin ng Panginoon sa katunayan ay ang mahabang panalangin ni Jesus na idinalangin niya sa John chapter 17. Bago siya ipako sa krus, kung titignan nyo ang John 17, makikita nyo rito ang napakahabang pangparing panalangin ng Panginoon. Ito ang tunay na panalangin ng Panginoon. Kaya pinamagatan ko ang Mateo 6 na ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Nang hilingin ng mga alagad ni Jesus sa kanya, naturuan sila kung paano manalangin, sinabi niya, manalangin nga kayo ng ganito. Gayunpaman, binibigkas ng mga tao ang panalangin na itinuro ng Panginoon na akala mo nag-oorasyon sila. Sa tuwing dumadalo sa church, sinasabi nila sa huli, magtapos tayo sa pag-awit ng hymno number 3 at sa panalangin ng Panginoon. Kaya gustong-gusto nila kapag sinasabi na ang awitin natin ang hymno number 3 at sabihin natin ang panalangin ng Panginoon. Dahil ibig sabihin nito, agad na itong matatapos. Kinakabisado nila ito ng mabuti. At sa ngayon, hindi na binibigkas ng ating church ang panalangin na itinuro ng Panginoon sa pagtatapos ng bawat gawain. Kaya ang iba, marahil ay nakalimutan na ito. Sa tingin ko po, ay mahalagang kabisaduhin ito. Hindi intensyon ng Panginoon na bigkasin natin ang panalangin ito na gaya ng isang orasyon. Ibinuod niya ang mga importanteng bagay na dapat nating ipanalangin na itinuturo sa atin ang halimbawang panalangin sa pamamagitan ng mahalagang mga salita. Kung babasahin natin ng ilang ulit ang panalangin ito, otomatikong makakabisado natin ito. Gayun din naman, kapag binabasa natin ang Biblia ng malakas, natural na nakakabisado natin ito. Hindi na kailangang kabisaduhin ang mga sikat na kanta. At maliban sa mga pangalan ng mga sikat na taong dumadalo sa ating church, hindi na kailangang tandaan ang pangalan ng ibang mga sikat na tao. Umaasa ako na magtutuon lamang kayo sa pagkakabisa ng Biblia. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, isipin nating maigi ang pahayag na Ama naming nasa langit. Ang Diyos na tagapaglikha na lumikha ng sansinukob at lahat ng mga bagay na naroon at siya na namumuno rito ay ang ating Ama. Sinasabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nung naligtas tayo at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, natanggap natin si Jesus na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang manampalataya sa pangalan niya ay nangangahulugan ng pagsampalataya sa katotohanang iniligtas niya tayo. Dahil ang kahulugan ng pangalan ni Jesus ay kaligtasan.
ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nang maligtas tayo, otomatikong tayong naging mga anak ng Diyos. Gaya ng kapag isinilang ka na prinsipe ay magiging maharlika ka. O kapag ipinanganak ka sa mayamang pamilya ay magiging tagapagmana ka. Nang maligtas tayo, ang Diyos na lumikha ng sun, sinukob at lahat ng mga bagay na narito ay naging ama natin. Tunay na kamangha-mangha ito. Sinasabi sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang salitang pagkupkop ay tumutukoy sa isang taong ginawang anak bagamat hindi siya tunay na anak. Hindi tayo mga orihinal na anak ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya ito'y tinatawag na pagkupkop. Kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Tinatawag natin ang Diyos na ating Ama. Ito ang pagtawag na galing sa buhay na ibinigay niya sa atin. Gaya ng bata na kusang tumatawag ng tatay, nanay nang hindi tinuturuan, isang kagilagilalas na bagay na kapag naligtas tayo, natural nating tatawagin ang Diyos na ating Ama. Isa itong kamanghamanghang bagay. Para sa mga hindi ligtas, kahit na ilang ulit nilang sabihin ang Diyos Ama, hindi nila siya Ama. Roma 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang salitang tagapagmana ay tumutukoy sa magmamana. Ang Diyos ay naging ama ko at ang lahat ng bagay na sa Diyos ay naging sa akin. Ang tahanan ng ama ay naging tahanan ko. Kaya John 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Inihanda ng amang Diyos ang lahat ng lugar para sa atin. Higit pa sa sino mang magulang na inihahanda ang lahat ng mga bagay para sa kanyang mga minamahal na anak at nais niyang ibigay ito sa kanila, ang Diyos na ganap na namumuno sa lahat ng mga bagay ay nais ibigay ang lahat ng kanyang mga minamahal sa anak. At tayo ay naging mga tagapagmana ng Diyos na maaaring makatanggap ng lahat ng mga ito. Roma 8:17, kung tunay ngang tayo nagtitiis, tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Sa Efeso 2:9, binabalikan ko ngayon ang natalakay ko ng saglit noong nakaraan. Efeso 2:9, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Iyon ang sambahayan ng Diyos. Kaya tayo ay naging bahagi na ng sambahayan ng Diyos. Ang sambahayan ng Diyos kung saan ang Diyos ang ating Ama, ang espiritual na komunidad. Hindi po ba nakakamangha ito? Hindi ba dapat nating kalimutan kung ano ang ating pagkakilanlan? Tayo ay naging magkakapatid na, ang ating Ama ay ang Diyos, magkakapatid na, ang Diyos ay ang ating Ama, iisang Ama. Isipin po natin kung gaano ito kadakila at si Jesus ay naging panganay sa maraming magkakapatid. Bago namatay si Jesus, siya lamang ang bugtong na anak, ang tanging anak. Gayunpaman pagkatapos mamatay ni Jesus at muling nabuhay, John 12:24, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay manatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, nagbubunga ng marami. Dahil ang bugtong na anak ay namatay at naisilang ang maraming mga anak, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena nang bisitahin niya ang libingan sa John 20. Sa verse 17, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Hebreo 2:11, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Ngayon, ang aking Ama ay naging iyong Ama, aking mga kapatid. Kaya ngayon, sa mga magkakapatid, si Jesus ang naging panganay at tayo ay naging mga nakababatang kapatid. Roma 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya normal lamang sa nakababatang kapatid na tularan ang nakakatandang kapatid.
Kung ang panganay na kapatid ay mabuti, dapat tularan ng nakababatang kapatid ang halimbawa ng kanyang nakatatandang kapatid at gawin ang kanyang ginagawa. Si Jesus ang panganay na anak at tayo ang mga nakababatang kapatid. Sa makatwid, nagdesisyon ang Diyos na iligtas tayo upang sumunod tayo sa larawan ng panganay na anak. At sinabi niya na ang mga naligtas ay dapat natularan ang larawan ng panganay na anak. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:48, "Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal." Sabi dito, inyong ama sa langit. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal, siya ay espiritual, siya ay banal, kaya ang Diyos, Ama. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Kayo'y maging sakdal. Paano tayo magiging sakdal? Na gaya ng Diyos, paano magagawa ng tao na tangkain na maging sakdal gaya ng Diyos? Gayunpaman, dapat nating matanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang buhay ng Diyos, at magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos. At upang unti-unti tayong magiging gaya ng Diyos Ama. Bago tayo naligtas, mga makasalanan tayo, na karapat-dapat sa kahatulan at pagkawasak, at mga nabuhay tayo dati na sumusunod sa dyablo. Ngunit nung naligtas tayo, nagbago ang katayuan natin at naging mga anak tayo ng Diyos. Tayo ngayon ay mga tagapagmana ng langit. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at binabago tayo bilang mga anak ng Diyos. Dapat nating malaman na binabago tayo ng Diyos bilang mga taong karapat-dapat na pumunta sa banal na kaharian. Ang maluwalhating kaharian, ang maluwalhati at magandang sariling bayan. Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Tayo ay nagiging mas sakdal. Sinabi ni Jesus sa John 14:9, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Hindi natin pwedeng makita ang Diyos, ngunit ipinakita ni Jesus sa atin ang Diyos na hindi nakikita sa anyo ng tao. Kaya nga, sinabi ni Jesus, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Pagkatapos umalis ni Jesus, dapat tayong maging mga anak ng Diyos at ang larawan ni Kristo ay dapat mahayag sa atin. Nang mas higit pa, mababago tayo hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, maging ang ating mga katawan. Sa Pilipos 3:21, sa pagbabalik ng Panginoon na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Gaya ng uod na nagiging sikada at lumilipad palayo, at ang maruming insekto ay nagiging paru-paro at lumilipad palayo, habang nakikita natin iyon, tayo rin ay mababago mula sa hamak at mababang katawang ito patungo sa maluwalhating katawan. Ang espiritual na katawan, ang katawan na hindi mamamatay, isang taong karapat-dapat makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang magawa iyon, dapat unti-unti tayong mabago. Sa unang Juan 3:1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ang mga anak ng Diyos ay marurumi, may hirap, minsan may sakit, at hindi pinapansin ng mga tao. Kaya nga, hindi pa nahahayag kung magiging ano ang anyo natin bilang mga anak ng Diyos. Unang Juan 3:2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya. Sa pagdating ng Panginoon, babaguhin tayo at magiging katulad niya. Dapat mabago katulad niya upang makita natin siya. Alam niyo po ba yun? Tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kapag nakita natin ang maluwalhating Panginoon, tayo magiging katulad niya. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, tayo ang mga taong may ganoong maluwalhating pag-asa. Sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang mga may ganitong pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niya na malinis. Ang pagiging malinis ay nangangahulugan na pagiging hiwalay mula sa marumi.
tayo ay ipinanganak na mga makasalanan, nabubuhay sa kasalanan at puno ng kasalanan. Ngunit pagkatapos nating maligtas, unti-unti tayong nababago tungo sa kalinisan at kabanalan. Dapat na maging ganyan, naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. At ngayon, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 4:19, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Natanggap niyo na ang buhay ni Kristo at ang Espiritu ni Kristo. Ngunit ang larawan ni Kristo, ang kanyang puso ay dapat mabuo sa inyo. Galatia 4:19, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang isang ina ay dumaranas ng hirap ng panganganak sa pagsilang sa kanyang anak at ginugugol ang buong buhay sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ba't ang mga magulang na nagpapalaki sa kanilang mga anak ay inilalaan ng buong buhay nila sa pag-aalala sa kanila at ibinubuhos ang kanilang pagmamahal? Hindi lamang tayo niligtas ng Diyos Ama, kundi tayo tinutulungan upang maging tulad tayo sa larawan ni Kristo. Si Pablo at ang ibang mga nangangaral ng Ebanghelyo, hindi nila itinuring na tapos na ang kanilang gawain kapag naligtas na ang kaluluwa. Sa halip, muli silang dumadanas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa kanila. Kaya ang larawan ni Kristo ay dapat mabuo sa atin. Ikalawang Pedro 1:4, makatakas kayo sa kabulukan na sa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa, na dapat nating takasan ang kabulukan ng masama at nasisirang mundong ito. Sa pamamagitan ng mga ito, maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Upang maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos, gaano nakakamangha na ang kanyang likas ay maaaring mabuo sa atin. Dapat na maging ganito, ngunit hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ang Espiritu Santo ang nagsasakatuparan ng gawain ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng kanyang salita at ng kanyang kapangyarihan ng Espiritu. Patuloy niya tayong binabago upang sa pagbalik ng Panginoon, tayo ay babaguhin tungo sa maluwalhati at magandang katawan tulad niya, na makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo ba na ang mga anghel hindi maaaring maging mga anak ng Diyos? Hindi sila maaaring babaeng kakasal kay Kristo. Hebreo 1:14, sinasabi, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Sila'y mga lingkod. Isinugo ng Diyos ang kanyang mga espiritong nasa banal na gawain upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel ay naglilingkod sa mga ligtas na banal. Dapat nyo ring malaman na ang bawat ligtas na tao ay may anghel na tagapagbantay. Kaya nga ang mga anghel ay namamangha sa katotohanan na tayo ay mga ligtas. Malamang iniisip nila na hindi ito kapani-paniwala at maaaring naiinggit pa nga sila. Itinakda silang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Kung ang anak ng iba ay may nagawang mali, hindi ito mahalaga sa atin at hindi tayo nangingialam. Ngunit kung ang sariling anak natin ay may nagawang mali, mahigpit natin silang sinasaway. At kapag hindi pa rin sila nakinig, dinidisiplina natin sila. Nung bata ako, mayroon akong 5 ate. Ang mga magulang ko ay may 5 anak na babae bago sila nagkaroon ng anak na lalaki. Ako po. Dahil doon, sinasabi nila sa akin na ang mga paa ko ay halos hindi naapak sa lupa. Hindi lamang ang nanay ko, kundi pati ang mga ate ko ay kinakarga ako. Mahalagang anak ako na lalaki. Hindi po ba? Pagkatapos magkaroon ng 5 anak na babae, sa wakas, nagkaanak sila ng lalaki. Gayunpaman, wala akong maalala na dinisiplina ako ng tatay ko. Ngunit ang nanay ko, maraming beses akong dinisiplina. Bakit po? Dahil mas mahal niya ako. Kaya laging may nakasabit na pamalo sa mataas na lugar ang nanay ko. Kapag isinabit niya ito sa medyo mababa, kinukuha ko ito't binabali. Isinasabit niya ito sa mataas. At kapag may nagawa akong mali, tinitingnan niya yung pamalo at pagkatapos titingin sa akin na para bang sinasabi, alam mong mapapalo ka, di ba? Hindi niya agad kinukuha ang pamalo. Iniipon niya muna ang kasalanan ko. At kapag kinuha niya ito, napakatalas ng memorya niya. Naalala niya yung mga ginagawa ko. Wah! Hindi po ako makapagsalita. Ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal. Sa mga kawikaan
13:24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Kapag may nagawang mali ang bata at hindi man lang sinasaway o dinidisiplina ng magulang, ibig sabihin hindi nila tunay na mahal ang kanilang anak. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Dapat nating maunawaan na dinidisiplina tayo sa iba't ibang paraan sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Verse 8, ngunit kung kayo'y hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. May taong nagsabi, kahit na gumagawa ako ng mali, hindi ako dinidisiplina ng Diyos. Siguro ako ang bunso, ang paborito niyang anak. Ngunit pinapalampas ba ng Diyos ang mali dahil siya ang bunso? Hindi. Walang bunsong anak ang Diyos. Kung hindi dinidisiplina ang sinuman, hindi dahil paborito sila, kundi dahil sila ay mga anak sa labas. Ang anak sa labas ay hindi tunay na anak. Kaya sinasabi, Hebreo 12:8, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kung walang disiplina, ibig sabihin, hindi sila tunay na mga anak ng Diyos. Mahigpit na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung minsan, hindi natin napapansin na dinidisiplina na tayo. Ngunit dinidisiplina tayo sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kapag nakagawa tayo ng mali, sinasaway tayo ng Diyos at pinapalo. Dapat natin itong maunawaan. Ang disiplina ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Minsan, sa pamamagitan ng sakit. Siyempre po, hindi ibig sabihin na ang bawat sakit ay dahil sa kasalanan. Si Pablo walang ginawang mali, ngunit hinayaan ng Diyos na magkaroon siya ng karamdaman. Bakit? Upang mapigilan siya na maging mapagmataas. Minsan nagkakasakit tayo dahil hindi natin iniingatan ang ating kalusugan. Kumakain ng bawal, nasisira ang katawan dahil sa sariling pagkakamali. Ngunit sa ibang kaso, hinahayaan ng Diyos ang pagdurusa hindi bilang isang parusa sa kasalanan, ngunit upang maingatan ng isang tao na huwag maging mapagmalaki. Si Pablo po may tinik sa laman, subalit ito ay hindi papatay sa kanya. Ngunit nagdudulot ito ng kirot. Malaking biyaya ang natanggap niya sa Diyos at ang karamdamang ito ay binigay upang ingatan siyang huwag magmalaki. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang karamdaman ay uri ng disiplina sa kasalanan. Kaya kapag ang isang tao may sakit, dapat siyang manalangin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Ibig sabihin, dapat nating ipahayag ang kasalanan ng may pusong nagsisisi. Kung makagawa ng mali, dapat magsisi at ipahayag ang mga kasalanan habang nananalangin. Ang simpleng panalangin walang pusong nagsisisi ay hindi sapat. Ang disiplina ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng sakit. Minsan, ang maling ginagawa ng magulang ay magdudulot ng disiplina sa mga anak. Halimbawa, nagkasala si David. Ang resulta, pinatay ng Diyos ang kanyang anak. Hindi ibig sabihin na ganito lagi ang nangyayari, ngunit pwede itong mangyari. Maaring pagdurusa sa isipan na isang uri ng disiplina. Ngunit kahangalan ang parusa sa mga hangal. Kung ang isang tao ay hangal, mahirapan siyang maunawaan ang salita ng Diyos. Iyon din ay isang uri ng disiplina. Maaring alisin ng Diyos ang karunungan. Kung minsan dinidisiplina ay dumarating sa pinansyal na kahirapan. Kung ang isang tao ay nanloloko, nagnanakaw, namiminsala para sa sariling kapakanan, dapat nilang asahan na magdurusa sila ng pagkalugi bilang kapalit, kung minsan masigit pa. Pwedeng kunin ng Diyos ang anumang mayroon sila. Maraming uri ng disiplina. Sa mga mas malalang kaso, pwede itong humantong sa kamatayan. Kapag nakita ng Diyos ng isang tao ay hindi na dapat mabuhay pa, pwede niyang kunin ang buhay niya. Unang Korinto 5:5. Sinasabi, kapag ang isang tao ay ayaw tumalikod at magsisi sa malaking kasalanan, ibigay ang ganyang tao sa ikawawasak. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman. Ang kanilang laman ay maaaring mawasak. Gayunpaman, para sa mga tunay na ipinanganak na muli, nasusulat upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kahit na sila ay dinisiplina, hindi sila harap sa walang hanggang pagkawasak. Pero dapat nating maunawaan na ang disiplina ng Diyos ay maaaring maging pabigat at maaaring umantong sa kamatayan. Kung makita ng Diyos na hindi na dapat hayaang manatili ang isang tao, maaari niyang kunin ang kanyang buhay. Kaya kapag tinawag nating Ama ang Diyos, anong kahulugan nito? Kung ang Diyos ay iyong Ama, anong pagkakakilanlan mo? Ikaw ay anak ng Diyos. Dapat mong isipin kung paano kayo dapat mamuhay
Huwag lang basta sabihin, Diyos Ama o Ama naming nasa langit. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 sa verse 7. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Basahin ng sabay. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ang ama na humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot. Para sa mga ligtas, ang Diyos ay nakabantay sa kanila. Nakikita niya ang mga puso, salita at mga kilos. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, makakapagbigay tayo ng kaluwalhatian at kasiyahan sa Diyos. O kaya naman, maaari tayong gumawa ng mga problema sa harapan niya. Kaya ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot. Dito po ang bawat isa ay Kristiyanong ligtas. Para sa mga tao sa sanlibutan ito, ang ibig sabihin ng paghuhukom ay paghuhukom ng pagkawasak. Sa panahon ng inyong pangingibang bayan, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo manlalakbay lamang na dumaraan. Tayo manlalakbay na dumaraan lamang. This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Lampas ng mga langit ang tahanan ko. Hindi rito sa mundong ito. Hindi ko tahanan ng mundong ito. Ako'y isang manlalakbay lang na dumaraan. Ang ating walang hanggang tahanan ay doon sa itaas. Kaya nga, sa panahon ng inyong pangingibang bayan, kanino tayo dapat matakot? Natatakot tayo sa Diyos. Hindi ito takot dahil mapupunta sa impyerno. Pilipos 2:12 ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Natanggap na natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ngunit may takot sa paggawa ng mali sa harapan ng Diyos. Kapag tayo gumawa ng mali, may angkop na disiplina mula sa Kanya. Kaya nga nang may takot, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy dito. Kundi ibig sabihin nito na ang mga naligtas ay dapat mamuhay bilang mga taong ligtas. Ito ang kaligtasan ng pag-uugali. Kaya silang mga tumatawag sa Diyos bilang Ama na alam na nagbabantay siya sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay dapat mamuhay na may takot at paggalang sa Kanya sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit nagdidisiplina rin siya ng matindi kapag tayo ay naliligaw. Kaya dapat tayong matutong matakot sa Diyos. Basahin natin ang 2 Korinto chapter 7 verse 1. 2 Korinto chapter 7 sa verse 1. Basahin natin ang sabay. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Mga minamahal, ito yung mensahe sa mga ligtas. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Ang pangakong binanggit ay mula sa 2 Korinto chapter 6 verse 18, kung saan sinabi ng Diyos, at ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Ito ang pangako bago ang talatang ito. Kaya ibig sabihin, dapat tayong mamuhay bilang mga anak ng Diyos na ating Ama. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito sa pagkatakot sa Diyos. Dapat nating matutunan paano matakot sa Kanya. Habang ang mga tao sa sanlibutan ay nagkakasala at sinisikap makatakas sa mga parusa, sinasabi nila, subukan niyong hulihin ako. Maaaring iniisip nila na matatakasan nila ang mga ito, pero walang makatakas sa Diyos. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Tulad ng Diyos, mas nagiging higit na banal. Mas banal. Ang mga salitang malinis at kabanalan ay may parehong kahulugan.
Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan at pagkatakot sa Diyos. Ang ating katawan ay dapat ding mahiwalay mula sa karumihan. Ang ating mga salita, pag-iisip at kilos ay dapat na maingatang dalisay at banal araw-araw na ginagawang sakdal ang kabanalan sa laman at espiritu. Kung mali ang pag-aaral natin sa Biblia o tinatanggap natin ang mga maling bagay, ang espiritu natin ay nadudungisan. Ito ay kung paano ang ating pananampalataya ay maaaring masira espiritual. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Kailangan natin itong linisin araw-araw. Hinugasan natin ang ating mga kamay ng ilang beses sa isang araw. Naghihilamos ng mga mukha at naliligo sa gabi para manatiling malinis. Ang mga sister naman nagme-make up. Nagme-make up pa habang nagsasalamin. Dapat nating patuloy na pagandahin ang ating sarili upang maging kalugod-lugod sa ating amang nasa langit. Tama po. Pero habang iniingatan natin ang ating katawan at sinisikap magmukhang malinis, huwag nating hayaan ang ating mga puso at mga espiritu ay marumihan. Huwag nating kalimutan. Sinasabi, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Mateo chapter 12. Tignan natin, Mateo 12 verse 50. Mateo 12:50. Mateo 12:50, basahin po. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao at may nagsabi, Mateo 12:47, narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig kang nilang makausap. Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, laging gaya nito ang aking Ama na nasa langit. Sapagat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay tumanggap ng kaligtasan at ang mga naligtas ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at sa mga ginagawa natin, tayo ay nagiging magkakapatid kay Kristo. Tayo ay naging mga anak ng Diyos at naging brothers at sisters sa isa't isa. Gaya ng sinasabi sa Efeso 2:19, ayon sa mga salita ng Panginoon, tayo ay pamilya ng Diyos at mga magkakapatid kay Kristo. Ang pamilya natin sa mundo ay magtatagal lamang ng ilang dekada. Tama? Sila po ay limitado lang ng ilang mga dekada. Kapag nakapunta na tayo sa langit, sasabihin ba natin? Tayo na, mga kapamilya. Magsama-sama tayo para sa family reunion. Hindi po. Hindi na yan mangyayari. Nakakalungkot pero palagay ko ang mga makasanlibutang relasyon ay wala na pagdating natin sa langit. Pagkatapos nating maligtas, dapat tayong maging espiritual na malapit sa isa't isa. Kung tayo ay sumusunod na magkakasama, naglilingkod na magkakasama at namumuhay ayon sa kanyang kalooban, tayo magiging mas malapit doon sa langit. Ang mga makasanlibutang relasyon ay tuluyang mawawala sa langit. Kung may isip natin ang mga makamundong relasyon natin habang nasa langit tayo, ay magluluksa tayo dahil ang pamilya natin ay wala roon. Ito ba'y tama? Hindi po. Lahat ng ito ay maglalaho. Sa Lucas 16, makikita natin na ang mga nasa impyerno ay puno ng makasanlibutang relasyon. May isang pangyayari tungkol sa isang mayaman na nahulog sa impyerno na nakasulat sa Lucas 16. Nakita niya si Lazaro na dating namamalimos sa may pintuan ng kanyang bahay na nasa kandungan ni Abraham. Ngunit siya ngayon ay nasa impyerno at nagmamakaawa. Lucas 16:27, sinabi niya,
Kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Tignan nyo, kung gaano siya kabuti, kahit nasa impyerno na siya, nakikiusap siya na huwag rin sana mapunta ang kanyang mga kapatid doon. Kaya si Abraham ay sumagot. Lucas 16:25. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Kaya kahit hindi ko susuguin si Lazaro, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Ibig sabihin po ay may salita ng Diyos. Hindi amang Abraham. Kahit na ako ay hindi naniwala sa salita ng Diyos, kahit pagkatapos ko itong marinig noon. Subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. Kung hindi nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Ang mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi rin makikinig sa sino mang bumangon mula sa mga patay. Kaya ang kanyang hiling ay hindi pinagbigyan. Kapag pinag-isipan ito, hindi natin alam kung gaano nag-aalala ang mga nasa impyerno tungkol sa kanilang mga kapamilya. Marahil, kapag nakapasok na tayo sa langit, wala na rin tayong pag-aalala. Tama ba para sa mga papasok sa langit na magdusa ng kalungkutan para sa pamilya na hindi naligtas na nahulog sa impyerno? Ang ganitong uri ng puso ay hindi umiiral sa langit. Dito lang sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Ang ating pamilya ay nakatali sa atin sa mundong ito na tumatagal lamang ng ilang dekada. Mayroon kaming responsibilidad na mangaral lamang ng ilang dekada. Gayunpaman, ang ating espiritual na pamilya na nabuo sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Kristo ay magtatagal magpakailanman sa langit. Tama po? Ang mga taong ligtas ay mamumuhay ng sama-sama sa langit at magtatagal ito ng walang hanggan. Dapat tayong mamuhay kasama ng mga tao sa mundong ito na makakasama din natin magpakailanman sa langit. Ngunit mayroon pong alituntunin sa mundong ito. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pamilya, bahay, personal na buhay. Kaya sa palagay ko ay mas limitado sila sa pagiging mas malapit sa kanilang pamilya at pagiging kapatid espiritual. Subalit totoo na ang mga brothers at sisters ay mas malapit kaysa kanino paman. Ang dugo, blood is thicker than water. Ngunit ang banal na espiritu ay mas matimbang kaysa dugo. Ang mga ipinanganak na muli ng banal na espiritu ay mas malapit sa kanila kaysa mga may kaugnayan sa pisikal. Ito ay dahil sa limitasyon ng pamumuhay sa sanlibutan. Atin pong buksan ang ating mga Biblia. Sa Juan chapter 13. Juan chapter 13, sa palagay ko, mas mabuting ipaliwanag sa pamamagitan ng pagbabasa sa Biblia. Juan chapter 13, verse 34. 34 at 35. Babasahin ko po. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sinabi ni Jesus, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Kung gayon, ano pong lumang utos? Ang lumang utos po ay ang 10 utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa panahon ng lumang tipan. Ang iniutos po ng lumang tipan, lumang utos ay pag-ibig din. Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang buod nito, ibigin mo. Ito po ang lumang utos. Ano po ang pinagkaiba ng lumang utos at bagong utos? Ginawa ko ito. Inibig ko kayo. Umibig kayo gamit ang ibinigay kong pag-ibig sa inyo.
Kung isang batang mahina ay inutusan buhatin ng isang kabang bigas patungo sa tuktok ng malayong bundok, hindi niya ito magagawa kahit malapit pa siya sa bundok. Kung ito po ang lumang utos, imposible yon. Gayun pa man ang bagong utos, nagbibigay ito ng napakalaking kapangyarihan upang mapasan niya ang gayong kabigat na pasanin at pagkatapos, uutusan siyang umakyat sa tuktok ng bundok at makakakyat siya doon ng maayos. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Ito po ang mahalaga, bagong utos. Kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Noong tayo ay naligtas, ang ating naunawa ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso. Noong tayo nagkaroon ng kaligtasan at noong naunawa natin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, ibinuhos ng Espiritu Santo ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga puso. Roma 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinuhos ng Panginoon ay iniibig natin ang mga kapatid. Ang mga taong naligtas ay may kapangyarihang umibig kung paanong minahal ko kayo. Gaya ng Panginoon na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ito po ang bagong utos. Para sa ating lahat, ito po ang bagong utos na dapat sundin ng bawat taong naligtas. Ibigin ang isa't isa kung paanong tayo minahal ng Panginoon. May buhay kung saan may pag-ibig. May pag-ibig kung saan may buhay. Kung saan walang pag-ibig, doon ay may kamatayan lamang. Kaya nga may pag-ibig kung saan may buhay ng Diyos. May pag-ibig ng Panginoon sa mga puso ng mga taong naligtas. Juan 13:35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kung makikita ng mga tao na iniibig natin ang isa't isa, sasabihin nilang lahat, sila yung mga tunay na alagad ni Kristo. Ang ibig sabihin ng talatang ito na ang katibayan ng pagiging mga alagad ni Kristo ay ang pag-iibigan, pagmamahalan. Hindi magagawa ng mga tao sa mundong ito na umibig kagaya natin, sapagkat wala silang anumang karanasan na matanggap ang pag-ibig. Ang pagiging mapagmataas at makasarili at pagkuha sa pagmamayari ng iba para sumagana ay ang likas na pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Gayunpaman, natanggap ng mga taong naligtas ang pag-ibig. Ang pag-ibig na naisakatuparan ni Kristo na umibig sa atin sa pamamagitan ng kamatayan para sa atin. Alam niyo kung ano ang John 3:16, tama po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit paano naman ang unang Juan 3:16? Madali lang po itong makabisado dahil pareho lamang ito ng chapter at verse, kagaya ng John 3:16. Unang Juan 4:16 muna, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Unang Juan 3:16, dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung paano ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ganyan din natin dapat ibigin ang mga kapatid. Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ito po ay kamangha-mangha. Tama po ba? Gaano po natin iniibig ang mga kapatid? Ibinigay na natin ang ating buhay para sa mga kapatid. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang taong kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang iligtas ang mga makasalanan na kagaya natin at upang gawin tayong mga kaibigan. Ang isang taong nakaunawa ng pag-ibig na iyon ay magagawa ding ibigay ang kanyang buhay para sa ibang mga kapatid, kagaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Gayunpaman, unang Juan 3:18, sinasabi, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Unang Juan 3:17, subalit, ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasaran niya ito ng kanyang damdamin. Ano ang pagsasara dito? Ito po ang puso ng bawat isa. Kung ang mga kapatid ay nasa pangangailangan, mayroong pag-iisip, sila ay lubusang naghihirap. At dahil mayroon akong kaunting kasaganahan, dapat ko silang tulungan. Ngunit, hinaharangan po ito ng ating laman, ng puso nating madamot. At hindi pa dito natatapos, ang ating espiritu ay may pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi ito gusto ng laman.
Kaya't sinasabi, unang Pedro 2:11, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sabi, ang pagnanasa ay laban sa kaluluwa. Kung sarhan ng isang taong kanyang puso na marunong magmahal, kung ganon, gaya ng sabi sa unang 1:3-17, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mas higit na lumalago ng sagana ang pag-ibig sa atin kapag tayo ay mas nagmamahal. Kapag tayo ay patuloy na umiigib ng tubig sa balon, ang malinis na tubig ay patuloy na aagos. Ngunit kapag tayo ay huminto sa pag-igib, magiging marumi ang tubig. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay. Pagbibigay pa ulit, higit pang pagbibigay at pagbibigay ng lahat. Pero gaya ng sinabi sa unang 1:3-17, nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin. Kung ganito, ang pag-ibig ng Diyos ay naubos na. Unang 1:3-18, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sino hindi kayang umibig sa salita at sa dila? Ngunit ang pag-ibig na hindi nakikita sa mga gawa at sa katotohanan ay hindi tunay na pag-ibig. Kaya nga ang pag-ibig, ang bagong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po sabi, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa, ano ba ang katibayan na tayo mga alagad ni Kristo? Ganito po tayo tinitignan sa sanlibutan. Wow, talagang minamahal ng mga taong itong isa't isa. Tunay silang nagsasakripisyo para sa kanilang mga kapatiran. Sa nakikita ko, masasabi ko na sila yung mga tunay na alagad ni Kristo. Ang ebidensya ng pagiging alagad ni Kristo. Tignan natin sa unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3 verse 14. Buksan po, unang Juan, chapter 3. Unang Juan, chapter 3, verse 14. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sabi po, nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Hindi po ibig sabihin nito na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa mga brothers at sisters. Sa halip, ibig sabihin nito na nalalaman natin na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ito ang ebidensya ng ating kaligtasan. Tayo ay naligtas at nilipat tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Juan 5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, na nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang ebidensya ng paglipat na ito ay ang pagmamahal sa ating mga kapatid. Kung ang sino man ay nagsasabing siya ay naligtas na, ngunit hindi niya kayang ibigin ang kanyang kapatid, at sa halip ay ayaw niya sa kanila, kung gayon, anong mangyayari? Sabi sa verse 15, unang Juan 3:15, ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Tingnan natin yung 14, nalalaman natin tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay walang buhay na nananatili sa kanila. Wala silang kakayahan upang umibig. Ngunit para sa mga naligtas na at tinatawag ang kanilang sarili ng mga brothers at sisters, kapag mayroong ginawang mali sa kanilang ibang tao, sila'y patuloy na nakikipag-away, nagmumura, tumatangging pagkasunduin ng kanilang mga emosyon. Nagtataka po ako, ang taong ito ba'y tunay na kapatid? Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, dapat din silang magpatawad. Kung ang sinuman ay may galit at puot sa sinuman dahil sa isang maliit na bagay, gaya ng sinasabi sa unang Juan 3:15, ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ito po'y napakatapang na pahayag. Sinasabi, ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Kaya nga, ang pag-ibig ay buhay. Kung saan may buhay, may pag-ibig. Kung saan may pag-ibig, may buhay.
Kung saan walang pag-ibig, doon ay may kamatayan lamang. Ang ebidensya ng pagiging ligtas ay pag-ibig. Tingnan po natin sa unang Pedro 1:22. Bago po mag-unang Juan, tingnan natin sa unang Pedro 1:22. Unang Pedro, chapter 1, verse 22. Basahin po natin ang sabay. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab na mula sa dalisay na puso. Sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, ang katotohanan ito ay ang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tayo ay napalaya na sa takot mula sa kasalanan at kamatayan. Sabi, sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin po nito, tinanggap natin sa ating sarili ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod. Nung naunawaan at sinampalatayanan natin ang biyaya ng Diyos, ang ating kaluluwa ay nalinis. Kaya kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang ating kaluluwa ay nalinis na nung tayo naligtas at ang ating kaluluwa ay naging malinis. Tunay na pag-ibig sa isa't isa. Ang taong nalinis na ang kaluluwa ay may pag-ibig para sa mga kapatid na walang halong pagkukunwari. May pag-ibig din na may pandaraya. Ano po iyon? Ito ay yung kapag lumapit ako sa isang tao, iniisip ko kung anong pakinabang ang matatanggap ko mula sa kanya. Ang ganitong pag-ibig ay makasariling pag-ibig. Ito ay pag-ibig na may halong pandaraya. Tama po? Ang tunay na pag-ibig ay walang inaasahang kapalit at nagbibigay na walang gustong kapalit. Nagbibigay ito, higit na nagbibigay ng lahat ayon sa pangailangan. Kaya po sinasabi may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang pag-ibig ay dapat na napakaalab. Hindi nito sinasabi, umibig na kasing lamig ng ice cream. Hindi po. Buong alab. Ang pag-ibig ay isang bagay na mainit. Ang pag-ibig na ito ay napakahalaga. Ito ay ebidensya ng pagiging ligtas. Kaya mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ito po ay ebidensya na tayo po ay mga ligtas. Mga kapatid, totoo na tayo ay naligtas. Naging mga anak tayo ng Diyos. At namumuhay na magkakasama sa walang hanggang langit. Dapat din tayong mamuhay ng magkakasama dito sa mundo. Kung hindi natin iibigin at tutulungan ng isa't isa, sinong magmamahal sa atin? Magagalit at kaiinggitan tayo ng sanlibutan. Subalit ang mga naligtas ay dapat na mag-ibigan sa isa't isa. Kaya sa unang Juan 4:20, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Tingnan muna natin sa unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4, verse 10 at 11. Unang Juan chapter 4 verse 10 at 11, basahin natin ang sabay. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, naging mga kaaway tayo ng Diyos. Ngunit namatay si Jesus sa krus at ipinagkasundo tayo sa Diyos. Sinugo ng Diyos si Jesus bilang handog pangkapayapaan. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Nararapat. Ibig sabihin po ay natural ito. Hindi po ito espesyal. At sa verse 19 at 20, basahin po natin. Verse 19 at 20,
Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Tayo umibig dahil inibig tayo ng Panginoon at inibig natin ang Panginoon. Iniibig natin ang mga kapatiran. Siya ang unang umibig sa atin. Dahil inibig muna ako ng Panginoon, iniibig ko ang Panginoon. Dahil iniibig ko ang Panginoon, kaya kong ibigin ang mga kapatiran. Ang pag-ibig sa Panginoon ay maipapakita sa pag-ibig sa mga kapatid. Kaya kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Ang pagsasabi niya ng iniibig ko ang Diyos ay isang kasinungalingan. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang ibigin ang Diyos na hindi nakikita ay ang ibigin ang mga kapatid na nakikita. Sinabi ni Jesus, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Kaya itinanim ng Panginoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po ba? Habang mas sinusunod natin ang salita, mas higit na sumasagana sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Habang mas umiibig tayo, mas higit na pag-ibig ang sumasagana sa atin. Ang apoy ng pag-ibig ay nagliliyab sa akin. Ang espiritu niya ay dumating, bigyang luwalhati siya. Kung paanong ang tubig ay saganang umaagos mula sa bukal habang iniigib natin ito, ang pag-ibig ay patuloy na lumalago ng sagana mula sa ating mga salita, sa ating mga puso at sa ating mga kilos. Ang pag-ibig ay pagpapakita ng biyaya at buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Unang Juan 3:18-19, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Ang pag-ibig ay ebidensya na tayo ay kabilang sa katotohanan. Ang pag-ibig ay ebidensya na tayo ay ligtas. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Huwag po tayong magalit sa mga kapatiran. Gaano kalaking biyaya po ba ang natanggap natin mula sa Diyos? Ang Panginoon ay namatay sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Subalit, bakit hindi natin mapatawad ang ibang tao sa maliliit nilang pagkakamali? Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon at inibig, dapat din nating ibigin ang mga kapatid. Unang mga kapatiran. At naaawa tayo sa mga hindi mananampalataya. Sila ang mga taong pupunta sa impyerno. Ang pagkaawa sa kanila ay iba mula sa pag-ibig sa pagitan ng kapatiran ng mga banal. Ang pag-ibig sa pagitan ng kapatiran ay pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ay mas sumasagana kapag ibinibigay at tinatanggap ang pag-ibig. Ang pag-ibig naman sa mga hindi mananampalataya ay mula sa isang panig lang. Ito ang pag-ibig na may pagkaawa. Ang Diyos ay may awa sa mga hindi ligtas at matyaga sa kanila. Gaya nito, dapat din tayong magkaroon ng awa sa mga hindi ligtas. Efeso 2:4 at 5. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ngayon, sanayin natin ang pag-ibig na iyon sa mga kapatid. Dapat nating maiparating ang pag-ibig ng Diyos sa mga hindi ligtas. Dapat po tayong maawa sa kanila. At dapat i-evangelize natin sila. Tatapusin ko na po ngayon. Tayo po ay mga taong nakatanggap ng kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Kaya tumanggap tayo ng bagong utos, ang bagong utos na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung paanong inibig tayo ng Panginoon, dapat din nating ibigin ang bawat isa.
ito ang ebidensya na tayo ay mga alagad ni Kristo. Dapat magbunga tayo ng bunga ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po sa Galatia 5:22, ano po ang unang bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Ang unang bunga ng Espiritu Santo na nasa atin ay ang pag-ibig. Kaya ang mga ligtas ay mayroong buhay at pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa iba. Dapat po nating maipakita ang pag-ibig na iyon. Dapat nating maipakita ang pag-ibig na iyon. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya na naawa at inibig mo kami na mga lumayo sa iyo at naging mga kaaway mo dahil sa aming mga masasamang gawa at pinatawad ang aming mga kasalanan at iniligtas kami ng walang anumang kondisyon sa pamamagitan ng malagang dugo na idinanak ng Panginoong Hesus nung siya'y namatay para sa amin. Tulungan mo po kami na maipakita ang dakilang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa amin. Naway ibigin namin ang mga kapatiran kung paanong kami ay inibig ng Panginoon at mapatunayan nawa namin na mayroon kaming banal na buhay ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig sa mga kapatid. Pakiusap. Pangunahan mo po kami upang maipakita sa aming mga buhay na kami ay mga alagad ni Kristo kung paanong sinasabi ng salita na malalaman ng iba na kami ay mga alagad ni Kristo sa pamamagitan ng pag-iibigan namin sa isa't isa. Pakiusap, gabayan mo po kami ng iyong salita, ng karunungan, pag-ibig at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na natitira naming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.